Magandang umaga po sa lahat. Kagagaling ko sa sa Kagulayan. Kagagaling ko maghatid sa mga bata dumaan sa Gulayan. Pumili lang ako ng popcorn. Saging. Turmeric ni Lola Mimi. Tapos luya. Kangkong. Okra. Steam ko lang tong okra para sa ulam ko tanghali. Ito. Cucumber. Pero magkiraso nga lang kinuha ko. At talong. Kasi plano kong magtutan talong. Pero marami pa kasi kaming tirang ulam. Baka yung kangkong ng luto ko mamayang hapon. Yung mga bata may pasta at chicken pa. Bukas na lang po yun. Ang mahala ng mga gulay ngayon. Tumaas na yung presyo ng kilo nila. Pati yung prutas. Higit 50 dirham na ito lang nabili ko. Dati mga 30 plus lang halaga nito. Ngayon na 50 plus na. Nagtaasan ng presyo. Tumaas ng parang 2 dirham ang per kilo. 1 dirham o 2 dirham per kilo. Yun ang tinatawag na inflation rate. Pataas ng pataas yung presyo, hindi naman tumataas yung saging. Hirap pagka paano na lang pag walang trabaho, walang pambili ng pagkain, ang mahal ng bilihin. Mas mura pa nga dito kaysa Pinas. Ang kilo ng, magkano kilo ng saging sa Pinas? Mga gulay at prutas. Mas mahal sa Pinas. Dito mas mura yung mga gulay at prutas. Kahit na inaangkat nila sa ibang bansa, mas mura pa rin kumpara sa presyo ng Pinas. Ang lang dito, ang mahal dito yung mga prutas na galing Pinas katulad na langka, pinya, yung mga saba na Pilipino saba, mahal dito. At saka yung mangga na Carabao na mangga, mahal dito ang kilo. Yung mga pagkain na galing sa Pinas, pati yung mga papaya, mahal dito yun. Pero yung mga ganito, tsaka mga ganitong saging, mas mura dito kaysa Pinas. Yun lang guys. Kaya tuloy, umuwi ng Pinas. Pag wala kang trabaho, tapos ang mahal ng bilihin. Paano na lang kaya? Kaya yung iba kahit 60 years old na, nananatili pa rin dito eh. Dahil bukod sa wala silang naipon, iniisip nila kaya pa naman lang magtrabaho. Ang problema kasi, pag wala ng sahod, saan kukunin yung panggastos sa araw-araw? Hindi naman tumitigil yung gastos. Kahit na wala ka ng trabaho, tumigil ka sa trabaho, araw-araw ka pa rin gagastos. Saan mo kukunin yung panggastos mo sa pagkain araw-araw? Tapos pag sakitin ka na, yung mga maintenance na gamot mo. Ako, ang gastos talaga. Habang tumatanda, nagiging sakitin ang tao, lalo mas magastos dahil yung mga medication niya, mga maintenance, pagpa-doktor, pagpa-check up. Naku.
Sa Pinas pa naman, yung PhilHealth hindi nagagamit sa check-up lang. Kailangan ma-confine ka pa sa hospital bago mo makinabangan. Yun lang guys, sana nga magkaroon ng alam mo yung government insurance sa atin na katulad ng HMO na magagamit mo kahit check-up lang yung kapares ng insurance dito, mga insurance dito sa ibang bansa nagagamit kahit check-up lang. Yung sagot ng insurance 70%, 30% lang babayaran mo. Yearly ang nun, renewal, pero at least sulit naman. Katulad ko, may maintenance akong gamot na nagagamit sulit yung gamit ko dun sa pambili ng gamot. Tapos tuwing every 3 months pumupunta ako sa hospital para magpa-check up. Ayun, kunti lang yung binabayaran ko. Sa Pinas nako, hindi sagot na PhilHealth natin yung mga ganong kailangan kumuha ka ng separate insurance mo. Ang mahal ng bayad. Magkano yung hulog nun monthly tapos 10 years to pay. Mga muti ka, butas bulsa mo. Wala na, nag-inquire ako ng insurance, term insurance nung umuwi ako. Wala nang ang Pilam Life, pati ang BDO Life, at ang hindi sila nag-o-offer ng mga term insurance. Hindi ko alam saan makakahanap ng term insurance na yun. Kasi gusto ko sana yung health insurance na term lang. Para yun lang ang babayaran yearly. Mas mura kasi siya pag ganun lang. Walang kasamang investment. Kasi lang wala akong makita. Kaya hindi na ako kumuha. Yun lang, maghahanap na lang ako ng international na Plano ko ay IMG, kaso lang may hinuhulugan pa kasi akong iba. Pag natapos siguro yung hulog ko doon, malapit na, ilang taon na lang, yung Manulife at Sun Life ko, baka kukuha ko ng IMG. Pero ilang taon pa bubunuin ko. Sana nga malakas pa ako, umabot ako ng edad 70, 80, 90 ganun. Yun lang guys, bye muna. Magandang araw sa lahat. Sana masaya ang araw nyo ngayon. Less stress. Okay, bye muna.